Ako po pala si Audrey. Kwento po ito sa akin ng tatay ko. Ayaw niya kasi akong magdagat kasama ang mga kaibigan ko. Kaya tinanong ko kung ano ang dahilan. Ito yung kinuwento niya sa akin na gusto ko ring ikwento sa inyo. Pero para hindi kayo malito, ay sa point of view ng tatay ko ito isusulat. Amoy tubig alat. Iyon ang una kong napansin pagbaba ko sa tricycle. Amoy ng alat na kumakapit sa balat, sumisingaw sa buhangin at humahalo sa amoy ng bulaklak na sampagita na ibinebenta ng mga bata sa kanto. Bumalik ako sa San Lorenzo, sa bayang sinilangan ko. Pagkatapos ng halos 10 taon, bumalik ako para bisitahin ang aking Lola Ising. Nag-aalala akong naglalakad patungo sa bahay ni Lola. Hindi ko siya nakita mula noong umalis ako para mag-aral sa Maynila. Matanda na siya ngayon. Sabi ng aking ina sa telepono, baka daw kahit anong oras ay pwede na siyang kunin. Kaya habang buhay pa ang Lola ay dalawin ko na raw. Ang bahay ni Lola Ising ay nakaharap sa dagat. Isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa. Pero matibay pa rin kahit ilang dekada na. Pagkatok ko sa pinto ay binuksan niya din ito agad. Sinalubong ako ng mahigpit niyang yakap. Apo, ikaw nga. Ang laki mo na. Sabi niya habang hinahaplos ang aking pisngi. Kulubot na talaga ang balat niya. Mula sa noo niya hanggang sa paa. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay nagniningning pa rin. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako umalis sa tabi ni Lola Ising. Kinukwentohan niya ako ng mga nangyari sa lumang San Lorenzo. Tungkol sa mga isda na mas malalaki pa sa tao. Tungkol sa mga pagdiriwang at mga ritual na ginagawa nila noon para palugarin ang mga espiritu ng dagat. Isang gabi, habang nakaupo kami sa mahabang kahoy na upuan sa labas nga ng bahay niya, ay natanaw ko ang dagat. Madilim iyon, kalmado pero nakakatakot. Wala kasing buwan na nagbibigay liwanag. Lola, sabi ko, ang ganda ng dagat pero parang nakakatakot din. Tumawa si Lola Ising. Nakakatakot talaga ang dagat, Apo. Lalo na sa gabi. Marami siyang tinatago. Marami tayong hindi alam. Natahimik ako. Maya-maya, nagpatuloy siya. Noong bata pa ako, maririnig ko ang mga matatanda na nagkwekwentuhan tungkol sa undin. Aniya, undin? Ano po yun? Tanong ko. Mga babaeng naninirahan sa ilalim ng dagat. Sila ang nagbabantay sa karagatan. Kung minsan, umaakyat sila sa lupa para humanap ng mapapangasawa. Mag-ingat ka, Apo. Huwag kang magtatagal mag-isa sa baybayin kung gabi na. Inisip ko na kwentong bayan lang yun. Pero may kakaibang lamig akong naramdaman sa aking likod. Kinabukasan, nagpasya akong maglakad-lakad sa baybayin. Gusto kong magpahangin, mag-isip-isip. Malayo na ang narating ko nang mapansin ko ang isang bagay na nakahukay sa buhangin. Isang lumang nabubulok na kahon. Dahan-dahan ko itong hinukay. Mabigat ito. Nang buksan ko, tumambad sa akin ang isang kwintas. Hindi basta-bastang kwintas dahil gawa ito sa mga ngipin. Parang ngipin ng tao. Nagsimula akong kabahan. Pag-uwi ko sa bahay, tinanong ko si Lola Ising tungkol sa kwintas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Saan? Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Sa baybayin, Lola. May masama po bang nangyari? Huminga ng malalim si Lola Ising. Yan ang kwintas ng kapre ng baybayin. Sinabi nila na kung may mahanap kang ganon,
Ibig sabihin, may gustong kunin sa'yo ang dagat. Hindi ako nakasagot. Natakot ako. Ano naman ang gustong kunin sa akin ng dagat? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita sa aking isipan ang kwintas na gawa sa ngipin. Bumalikwas ako ng tayo para uminom ng tubig. Pagdating ko sa kusina, ay narinig kong may kinakausap si Lola. Lumapit ako sa bintana. Nakita ko siya, nakaharap sa dagat, nakaluhod. Huwag ninyo siyang kunin. Ako na lang. Kunin ninyo na lang ako. Sigaw niya. Napahawak ako sa aking bibig. Hindi ko malaman kung sino ang kausap ni Lola at kung bakit gusto niyang siya na lang ang kunin. At doon ko din naalala yung kwintas ng ngipin. Palabas na ako ng pinto para iuwi si Lola sa bahay nang biglang may nakita akong anino sa dagat. Isang malaking anino. Para itong babae. Mahaba ang buhok nun at papalapit iyon kay Lola. Dali-dali akong tumakbo palabas. Hinila ko si Lola Ising. Lola, halika na! Pumasok na tayo sa loob! Pero huli na ang lahat. Mula sa dagat, may lumabas na kamay. Isang malamig, maputlang kamay. Hinila nito si Lola Ising papunta sa dagat. Sumigaw ako. Sinubukan kong pigilan si Lola Ising, pero masyado itong malakas. Hinihila niya pababa, papalayo sa akin. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa dagat. Tumahimik ang lahat. Tanging ang hampas ng alon ang naririnig ko. Agad akong tumawag ng tulong at may mga naghanap din na tanod at ibang residente kay Lola. Pero umabot ang isang buwan ay hindi na talaga siya nahanap at idineklarang patay na. Mula noon ay hindi na ako pumupunta sa dagat, lalo na sa San Lorenzo, ang lugar na kumuha sa buhay ng pinakamamahal kong lola. Isang beses, mga 3 taon na siguro ang nakakalipas. Bumalik ako sa probinsya namin sa Quezon. Tag-ulan noon, pero tuwing umaga, may ilang oras na maaraw. Kaya nakakapangisda pa rin yung mga tao. Wala namang kakaiba, normal lang. Hanggang sa isang araw, may natagpuan silang bangka na palutang-lutang sa may baybayin. Wala namang sakay, walang tao. Pero may bakas ng dugo sa loob. Malaking bahid ng dugo sa kahoy. Parang may hinihila o kinaladkad. Ang sabi ng iba, baka may nasugatan lang na mangingisda. Pero bakit wala namang naghanap o nagsabi na may nawawala? Alam mo yun? Parang ang labo. Di rin naman nasira yung bangka. Wala rin namang gamit sa loob. Parang iniwan lang sa laot. At kusa lang bumalik sa dalampasigan. May mga matatanda sa amin na nagsabing wag na wag naming gagalawin yung bangka. Kesyo malas daw. Kesyo baka may engkanto o kung ano pang hindi natin naiintindihan. Pero syempre, may mga osisero. May mga hindi naniniwala sa pamahiin. May isang lalaki, si Manang Elias, matagal nang mangingisda. Siya yung unang lumapit at sumilip sa loob. Pagtingin niya, para siyang natulala. Parang may nakita siya na hindi namin nakikita. Tinanong siya ng mga tao kung anong problema, pero bigla na lang siyang umalis. Hindi nagsalita, hindi na bumalik sa dagat mula noon. Simula ng araw na yon, laging may kaba sa dibdib namin. Parang may bumigat sa hangin sa buong baryo. Pagkalipas ng 1 linggo, may nawawala. 2 binatilyong mangingisda. Magpinsan, hindi na nakauwi
matapos pumalaot. Wala silang kasamang matanda, kaya siguro hindi nila alam kung paano bumalik. Ang masama, ang dagat ay tahimik. Hindi ito yung tipong may bagyo o malalakas na alon. Sobrang tahimik, parang walang sigla. Ilang araw silang hinanap, pero walang bakas. Walang palutang-lutang na gamit. Wala ring anino ng bangka nila. Wala silang iniwang bakas na parang hindi sila sumakay ng bangka at lumabas sa dagat. Hindi namin alam kung may kinalaman yun sa bangkang nakita namin dati. Pero ang sabi ng matatanda, may nauna nang kinuha ang dagat at minsan hindi lang isa ang hinihingi nito. Simula noon, hindi na ako masyadong lumalapit sa tubig. Tuwing pupunta ako sa dalampasigan, parang may nakatingin. Hindi yung tipong tao na nakatitig. Iba siya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang hinihila ako ng dagat. Parang gusto akong isama. Kapag nakatitig ako sa alon, parang may gumagalaw sa ilalim. Parang may anino na dumaraan. Pero sa tuwing kukurap ako, nawawala. May ilang beses na ring may nawawala sa amin. Pero palaging sinasabi ng iba na baka nalunod lang. Baka tinangay ng alon. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit paulit-ulit? Bakit walang lumulutang na katawan? Bakit parang sinasakmal na lang ng dagat at hindi na lumilitaw? Minsan naisip ko, paano kung may kung anong bagay sa ilalim na naghihintay lang ng susunod nitong makukuha? Hindi yung tipikal na multo o sirena na napapanood natin sa TV. Mas malalim, mas madilim, mas matagal nang nariyan kaysa sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito maghihintay. Hindi natin alam kung ilan pa ang mawawala bago tayo maniwala. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi natural ang dagat na yon. Mula noong araw na nakita namin ang bangkang may dugo, hindi na nawala ang takot sa puso namin. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ako huling naligo sa dagat na yon. At kung tutuusin, ayoko nang balikan pa. Hanggang ngayon, may mga bumabalik na alingaw-ngaw sa isipan ko. Mga tunog ng alon na parang may bumubulong. Mga aninong gumagalaw sa tubig kahit wala namang lumalangoy. Hindi na rin namin alam kung natagpuan ba yung nawawalang mga binatilyo o tuluyan na silang nilamon ng dagat. Ang bangka, wala na. Tinangay na rin siguro ng alon o baka bumalik na sa kung saan man ito nanggaling. Pero kahit nawala na yung bangka, kahit wala ng ebidensya, kahit wala ng patunay, hindi na mabubura sa isip ko ang nakitang bahid ng dugo sa loob. At hindi ko na rin kailanman makakalimutan ang tahimik na dagat na hanggang ngayon parang may hinihintay pa rin. Ako po si Marga at ako pa naman yung tipo ng tao na hindi madaling matakot, pero iba kasi pag ikaw na mismo yung nasa sitwasyon. Naging lifeguard ako sa isang maliit na resort sa Batangas. Yung tipong hindi naman sikat pero laging dinadayo kasi maganda yung dalampasigan. Tahimik lang, simple. Tapos ang babait pa ng mga lokal. Alam kong may mga kwento-kwento na di raw dapat lumalangoy ng gabi. Pero syempre, bilang lifeguard, trabaho kong siguraduhing ligtas lahat. Nasanay na ako sa mga tipsy na turista, mga batang pasaway, pati na rin sa ilang beses na may muntik nang malunod. Pero iba yung nangyari nung gabing yun. Wala pang 10:00, sarado na yung beach. Pero habang nakatambay ako sa lifeguard tower, may narinig akong sigaw.
Alam niyo yung tipong sigaw na hindi lang basta tili o hiyaw nang nagbibiro. Yung sigaw na talagang nanghihingi ng tulong. Yung sigaw na parang may takot. Akala ko may naiwang naliligo, kaya dali-dali akong bumaba. Tinutok ko pa yung flashlight ko sa dagat. Kaso wala akong makita. Yung tubig payapa lang. Walang kahit anong alon o anino ng tao. Wala rin akong marinig na buhos ng tubig. Yung parang may nagpupumilit lumutang o may naghahabol ng hininga. Pero swear, rinig na rinig ko yung sigaw. Parang ang lapit-lapit lang. Parang galing sa mismong harapan ko. Kaya kahit na parang may bumigat sa dibdib ko, tumakbo pa rin ako papunta sa shore. Sinisilip bawat sulok. Tinatawag kung may tao pa. Walang sumagot. Wala akong nakitang kahit anong bakas na may naliligo pa. Pero ramdam ko, may mali, may kulang, may hindi tama. Gusto kong isipin na baka guni-guni ko lang, na baka pagod lang ako. Pero paano kung hindi? Baka may totoong taong nalunod at hindi ko nakita. Baka may pamilya siyang naghihintay, umaasa na uuwi siya. So tumakbo ako papunta sa opisina ng resort. Ginising ko yung isang kasamahan kong naka-duty. Sabi ko may narinig akong sigaw sa dagat. Kaso ang sagot niya, wala namang tao sa labas. Siya pa nga mismo yung nag-grounds bago siya pumasok para matulog. Pinilit ko siyang samahan ako. Bumalik kami sa dalampasigan. Pero pareho kaming walang nakita. Wala ring bakas ng yapak sa buhangin. Walang kahit anong ebidensya na may tao doon kanina lang. Mas lalo akong kinabahan. Pero hindi ko na lang pinahalata. Pinakinggan ko na lang yung sinabi niya na baka nalito lang ako o may narinig lang akong ibang bagay. Pero hindi ako naniwala. Hindi ko kaya. Kinabukasan, habang nag-aayos kami ng gamit sa lifeguard station, may lumapit na matandang lalaki, isa sa mga mangingisda doon. Nagkukwentuhan lang kami ng mga kasamahan ko. Tapos bigla niyang sinabi na wag daw kami masyadong magpupunta sa dagat kapag gabi. Sabi ko, bakit po? Tumingin lang siya sa akin. Tapos parang may biglang bumigat sa hangin. Parang nagbago yung mood. May mga nawawala daw dati sa dagat na hindi na nakikita ulit. Mga batang naliligo kahit hating gabi. Mga mangingisdang hindi na nakabalik. Sabi pa niya, may mga boses daw minsan sa alon na may mga sigaw daw na parang humihingi ng tulong. Pero wag daw kaming magpapaloko kasi raw hindi na yun tao. Pagkatapos nun, hindi na ako bumalik sa dagat kapag 10 oras ng gabi. Kahit pa sabihin yung trabaho ko yun, kahit sabihin yung trend ako, wala akong lakas ng loob na sumugal. Kasi alam nyo, hanggang ngayon, rinig ko pa rin sa isip ko yung sigaw na yun. Yung sigaw na parang may hinahanap. Yung sigaw na humihingi ng saklolo. Pero walang katawang nakikita. At ang pinaka-kinatatakutan ko, baka hindi lang ako ang nakarinig. Matagal na po to, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung kilabot tuwing naiisip ko yung gabing yun. Laking probinsya ako, sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Sobrang saya tumira ron. Simple lang ang buhay. Maagang gumigising para bumili ng pandesal sa kanto. Hapon-hapon nasa dalampasigan kasama ang mga pinsan. Naghahabulan sa buhangin. Pero hindi lahat ng alaala sa lugar na yun masaya. Merong isa na kahit anong pilit iwaksi sa isip, hindi ko magawa. Noong high school ako, madalas akong maglakad-lakad sa dalampasigan tuwing madaling araw.
Hindi dahil sa trip ko lang, kundi kasi maaga akong nagigising. Sanay ako sa tunog ng alon, sa amoy ng alat ng hangin, sa malamig na simoy na parang niyayakap ka. Pero isang umaga, napansin ko yung kakaiba. May mga bakas ng paa sa buhangin, pero walang kahit sinong tao. Ang weird lang, kasi sa oras na yun, dapat may mga mangingisda nang bumababa sa bangka o mga nagja-jogging sa tabing dagat. Pero wala. Tahimik ang paligid. Parang ako lang ang buhay. At yung mga bakas ng paa, hindi normal na yapak. Diretso lang. Parang walang timping bigat. Parang hindi dumidiin sa buhangin ng dagat. Sa umpisa, inisip ko baka may nauna lang maglakad. Tapos natabunan na ng hangin yung ibang parte, kaya hindi nabuo. O baka may batang naglaro tapos umalis agad. Pero kinabukasan, ganun na naman. At kinabukasan ulit, nandun pa rin. Hindi lang basta-basta bakas ng paa, kundi parehong posisyon, parehong direksyon, parehong ayos. Nasa parehong spot sa dalampasigan. Parang hindi natatangay ng hangin. Parang hindi nasasapawan ng alon. Lalo akong kinilabutan nung napansin kong walang bakas pabalik. Pinilit kong ipaliwanag sa sarili na may simpleng dahilan. Baka may lumabas ng madaling araw. Baka may naglalakad ng paatras. Baka may batang naglalaro ng hindi ko napapansin. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat sa loob. Minsan, sinubukan kong tapakan yung mga bakas para makita kung malalampasan lang ba ng alon o mawawala. Pero kinabukasan, nandun na naman. Wala akong makitang naglalakad, pero may mga yapak na lumilitaw sa buhangin. Isang umaga, nagdesisyon akong antayin kung sino o ano ang nag-iiwan ng bakas. Hindi ako natulog nung gabing yon. Tiniis ko yung antok at lamig. Lumabas ako bandang 3:00 ng madaling araw at umupo sa isang bato malapit sa dagat. Himik lang ang paligid. Wala masyadong ihip ng hangin. Puro lang lagaslas ng tubig. Ilang minuto akong naghintay. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit ramdam ko na yung kaba sa dibdib. Tapos dahan-dahan nakita kong may lumitaw na mga yapak sa buhangin. Wala akong nakitang tao. Wala akong nakikitang anino. Pero kitang-kita ko kung paano unti-unting nagkakaroon ng bakas ang buhangin. Isa-isang lumalabas, papunta sa direksyong hindi ko alam kung saan patungo. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pa uwi. Hindi ko na inisip kung may humabol ba sa akin, kung may narinig ba akong tunog, kung may naramdaman ba akong malamig sa likod ko. Basta tumakbo lang ako hanggang sa makarating sa bahay. Hindi na ako lumingon, hindi na nag-isip. Kinaumagahan, hindi na ako bumalik sa dagat at simula nun, hindi na rin ako naglakad-lakad ng madaling araw. Makalipas ang ilang taon, nalaman kong may lumang alamat sa amin tungkol sa isang lalaking nalunod sa dagat pero hindi raw natagpuan ang katawan. Sabi ng matatanda, minsan daw may mga kaluluwang hindi matahimik. Patuloy pa rin naglalakad, hinahanap ang daan, pabalik. Ayokong isipin na ganon ang nangyari. Pero kahit ano pang paliwanag, kahit ano pang dahilan, hindi ko pa rin kayang sagutin kung kanino ang mga paa sa buhangin. Tawagin niyo na lang po akong Moira. Nakatira po kami malapit sa dagat at pangingisda ang hanap buhay namin. Madalas pumalaot ng maaga ang tatay ko upang mangisda. Madaling araw pa lang ay nasa laot na ang tatay para mangisda. Kung hindi niya kasi aagahan,
mas matatagalan siya lalo mangisda. Minsan ay sumasama ako sa tatay para mangisda. O kaya'y nasa pampang ako para manguha ng alimango, suso, at kung ano-ano pang lamang dagat na pwede naming maiulam. Malapit nang dumilim noon at kasama ko ang nakababata kong kapatid na nangingilaw o naghahanap ng hipon sa dagat. Ipinangpapain kasi namin yon kinaumagahan. Papauwi na din kami noon dahil high tide na. Inayos namin ng kapatid ko yung mga gamit namin, saka naglakad pa uwi. Habang naglalakad ay bigla akong may narinig. Hindi ko alam kung instrumento iyon o boses ng tao, pero ang ganda ng tunog. Parang umaawit at inaakay ako para sundan ang boses nila. Yun nga din ang ginawa ko. Sinundan ko yung boses at akay-akay ko ang noon ay 7 taong gulang ko pa lang na kapatid. Habang lumalapit kami ay tumataas din ang tubig na dinadaanan namin. Parang nawawala na din ako sa sarili ko noon dahil umiiyak na pala ang kapatid ko, pero hindi ko yon napapansin. Nasa may bewang ko yung tubig at sa may parteng may malalaking bato ko naririnig yung mga himig. Bago pa kami tuluyang makalapit ay biglang sumigaw yung kapatid ko. Doon na din ako natauhan. May humihila na pala sa paa niya. Kaya pala ang higpit ng hawak niya sa kamay ko. At kung hindi pa dumiin sa balat ko, yung mahaba niyang kuko ay hindi pa ako matatauhan. Agad ko naman siyang hinila papunta sa akin at tinadyakan naman kung sino man ang humihila sa kanya sa tubig. Siguro dala na din ng adrenaline ay napapasobra ata ang sipa ko, kaya nabitawan na din siya nung nakakapit sa kanya. Agad kong kinarga yung kapatid ko at muntik ko pang mabitawan yung balde na pinaglagyan kong hipon. Tumakbo na ako noon papuntang Pampang. Dama ko yung kaliskis at lamig nung sinisipa ko. Akala ko nga ay isda. Pero nung nasa bahay na kami ay nakita ko ang hugis kamay na pulang marka sa paa ng kapatid ko. Kinuwento ko kay inay at itay ang nangyari. Napagalitan pa kami at bakit daw kasi kanina pa ay hindi na kami umuwi. Kung hindi pa daw kami napagdiskitahan ng sirena ay hindi pa daw kami uuwi. Kapag daw may narinig kaming ganoon ay umuwi na daw. Ay baka imbis na pang ulam ay baka kami pa ang ulamin ng mga lamang dagat na yon. Pagkatapos noon, hindi na kami pumunta sa Pampang ulit. Kinuha na din pala kami ng tita ko na nasa Caloocan para doon mag-aral. Wala din kasi silang anak ng asawa niya, kaya niya kami kinuha. Nakwento namin sa kanya yung nangyari at pati pala siya ay muntik na ding makuha nun. Kung hindi pa daw siya nakita ng lolo ay baka wala na daw siya ngayon. 5 taon na po kaming hindi nakakauwi sa amin at wala na din kaming balita kung nagpapakita pa rin yung sirena. Pero ang alam ko lang, may iilan-ilan daw na nawawala na hindi na nahanap pa. Ako nga po pala si Ren. Nasa dagat po kami noong nangyari sa akin itong experience ko. Bakasyon na po noon at napagkatuwaan naming magkakaibigan na mag-overnight sa dagat kahit na malapit lang din ang bahay namin. Dala-dala ko yung tent namin at may dala ding tent sina Jessa. 5 pala kami na nandoon. Ako, si Jessa, Marie, Ati at Bembem. Sa isang resort kami pumunta. 20 lang naman yung bayad kada isang tao at mas malapit-lapit yon sa mga tindahan. Maaga pa yon, mga 7:00 ng umaga sa may bandang dulo kami pumwesto. Hindi na rin kasi namin kailangan ng cottage, kaya okay lang kahit medyo malayo-layo kami. Mas gusto namin doon dahil walang masyadong tao. Tinayo na rin namin yung 2 tent at doon namin sa loob nilagay yung mga gamit namin. Naglagay na kami ng sunblock
Saka kami nagtampisaw na sa dagat. Mag-aalas 4 na noon nung napag-isipan naming mag-bonfire. Bumili muna kami ng panggatong sa labas ng resort at isang bote ng gas. May marshmallow at hotdog din si Bembem na dala, kaya hindi na kami bumili. Bitbit namin ni Jessa yung 2 bungkos ng panggatong at pabalik na sana kami ng tent nang makita namin sila Bembem at Marina palabas din ng resort. Tinawagan namin sila pero hindi lumilingon, kaya nilapitan na namin. Paglapit namin ay sila Bembem nga, pero parang hindi kami namumukhaan at takang-taka kung bakit namin sila nilapitan. Imposibleng hindi sila yon dahil parehas ang suot nila ngayon sa suot nila kanina nung iniwan namin sila. Kahit anong tanong namin sa kanila ay hindi sila sumasagot at nakakunot na ulang. Nawiwirduhan na din ako at naiinis na, kaya ang sinabi ko kay Jessa ay bumalik na kami sa tent at walang kasama doon si Ate. Nakita ko pang inirapan ni Jessa yung 2 bago tumalikod at sa pagkakakilala ko kay Marie ay nanabunot yon kahit pabiro kapag iniikutan siya ng mata. Pero nung oras na yun ay hindi niya ginawa kay Jessa. Umalis na kami at naglakad na pabalik. Habang nasa daan ay napagkwentuhan pa namin yung 2. Nung paglingon ko ay nakatitig pa sila sa amin pero maya-maya ay tumalikod na rin at umalis na ng resort. Pagbalik namin sa tent ay bumungad sa amin si Ate na nire-ready na yung hotdog at marshmallow na lulutuin sa bonfire. Kinuwento namin yung kawerduhan ng 2 at napakunot noo siya. Sinabihan niya kami na tignan yung tent. Pagtingin namin sa tent ay nandoon yung 2 at tulog na tulog. Yakap-yakap pa ni Marie yung unan na dala niya. Natakot kami noon ni Bembem kaya ginising namin yung 2. Awa naman ay nagising sila agad. Kinuwento namin yung nangyari at pati sila ay natakot. Kasi kung hindi sila ay sino yung nakasalubong namin? Inirapan pa ni Jessa sina Marie at sinabing baka gino-joke time niya kaming 2. Pero sinabunutan naman siya ni Marie at sinabing kanina pa sila nasa tent at hindi sila umaalis doon. Kakalinis lang din ng buhangin sa paa nila. Paano daw yung matatanggal agad kung naglakad sila palabas? Tinignan nga namin at malinis nga ang paa nila. Nagkatinginan lang kami ni Jessa at sabay pang kinilabutan. Dahil sa natakot na kami ay lumipat na kami ng pwesto. Lumapit na din kami doon sa mga nagbo-bonfire din at doon na rin kami naglagay ng bonfire namin. Habang nagbo-bonfire ay napagkwentuhan din namin yung nangyari. Bigla namang may naalala si Jessa. Ang sabi niya, habang kinakausap ko yung 2 kanina ay binaba niya muna yung panggatong na bitbit niya. Pagbaba niya daw ay nakita niya yung binti ng 2. Puro kaliskis daw. Pero dahil paggabi na ay akala niya na malikmata lang siya. Niyaya ko na din siya agad nun umalis kaya di niya natitigang mabuti. Kaya ang ginawa niya na lang ay inikutan niya daw ng mata yung 2 at doon niya na na-confirm na baka hindi talaga yon sina Bembem at Marie. 5 taon na yung nangyari at kahit hanggang ngayon ay nagtataka pa rin kami kung glitch ba yung nangyari o doppelganger na Bembem yung nakita namin. Biro pa ni Jessa ay baka daw isda at nagkatawang tao at mukha ng 2 ang napagtripang gayahin. May kwentong bayan po sa amin at bata pa lang ako ay narinig ko na. Ako po pala si Shane. Nangyari po yung kwentong ito noong 1960 o 1970. Yung lugar namin ay malapit sa dagat. May ibang parte na baybay dagat, may mabato at meron ding bangin na pwedeng talunan. Lahat yan ay pwedeng pagliguan
depende na lang sa trip ng lalangoy. Pero may isang parte na pinagbabawal talaga. Kung wala si Raulo mo ay naturalmente na lang din hindi ka maliligo doon. Dahil bukod sa napakataas na bangin nun ay paniguradong tatama ang katawan mo sa naglalakihang bato sa baba ng bangin. Dahil wala namang nagtatangka doon ay hindi nilagyan ng kahit anong karatula ang lugar. Kung hindi lang nangyari ang isang aksidente. Tawagin na lang po natin siyang Mileta. Araw na ng pag-iisang dibdib nila ng nobyo niyang si Alejandro. Ngunit sa araw ng kasal nila ay walang Alejandrong dumating. Hindi alam ni Mileta ang gagawin dahil sa pagkabigla. Ayon sa kwento ay alam naman na ni Mileta na hindi na siya mahal ng nobyo. Pero dahil mayaman ang magulang ni Mileta ay hindi na nito nagawang makipaghiwalay sa kanya. Gustuhin man siyang pakawalan ni Mileta ay hindi niya rin kaya dahil mahal na mahal nito ang nobyo. Ang hindi niya lang inakala ay iiwan pala siya ng nobyo sa harap ng altar at maging mga bisita upang makipagtanan sa bago nitong nobya. Sa sobrang lito at sakit ng nararamdaman ni Mileta ay tumakbo siya papalayo sa simbahan at napadpad siya sa tabing dagat. Doon daw may nakakita kay Mileta na iyak ng iyak. May mga gustong lumapit sa kanya noon pero mas pinili nilang hayaan na lang si Miletang ilabas lahat ng sakit sa dibdib niya. Pumunta sa may parteng bangin si Mileta at doon nagsisigaw habang umiiyak. Isinusumpa ko mula sa inyo at sa mga susunod na henerasyon ng lahi niyo. Mararamdaman niyo lahat ng sakit at hinagpis na naranasan ko. Hindi kayo magiging masaya! Ang huling salita nito ay ang pagsusumpa sa dating nobyo at sa bago nitong nobya. Pagkatapos nun ay walang ano-anong tumalon si Mileta sa bangin. Doon na rin siya naabutan ng pamilya niya. Pero huli na ang lahat. Nakita na lang na naghihingalo si Mileta sa may baba ng bangin. May mga sinasabi pa raw ito bago tuluyang nawala ng hininga. Sa labis na pagkapahiya at paghihinagpis dahil sa sinapit ng kanilang unika iha, ay pinahanap ng Don Arturo si Alejandro at ang nobyo nito. Pero parang palos ang dalawa dahil hindi mahuli-huli. Gusto ding gantihan ng pamilya ni Mileta ang pamilya ni Alejandro kung hindi lang ito napigilan. Dahil wala naman itong alam na hindi pala sisipot si Alejandro sa kasal. Ang hindi nila alam ay magkakatotoo ang sumpa ni Mileta. Pagkatapos ng 7 taon ay bumalik sa bayan sina Alejandro. Kasama nito ang babaeng ipinalit niya kay Mileta. Buntis ang babae pero napasela ng pagbubuntis nito. 7 beses na din itong nakunan. At kung hindi pa tinakot ni Alejandro na hihiwalayan, ay hindi ito sasama sa kanya pag-uwi. Hindi ko na masyadong alam ang sunod na mga nangyari. Pero isang bata lang ang naging anak ng dalawa. At sa mga sumunod na henerasyon, ay lagi silang nagkakaproblema sa mga napapangasawa. Yung iba namamatayan daw lagi ng asawa pagkatapos manganak at iba naman ay iniiputan sila sa ulo. Meron pang mamamatay tao at kriminal. Walang tumatanda sa kanila na kasama pa rin ang asawa. Sa tingin ko ay dito na magtatapos ang sumpa. Yung huli kasing lahi nila ay naging isang pari. Magsi-50 taon na itong pari at malapit na ring magretiro. Sa katunayan ay sa simbahan kung saan nga dapat magpapakasal sina Mileta at Alejandro, ito nakadestino. Sa 5 taon niya na naroon ay hindi nito nakakalimutang bendisyonan ng bangin kung saan tumalon si Mileta. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po pala si Miguel. Kahit na Miguel po ang pangalan ko, ay babae pa rin ako. Sa buong buhay ko ay
Kung hindi ako kilala ng tao sa muka, ay akalain nilang lalaki ako. Maraming beses na din akong napagkamalang bakla o di kaya ay tomboy dahil lang doon. Dapat kasi ay Miguela ang pangalan ko. Nakuha nila yon sa pangalan ng lolo ko na Miguelito. Ang kaso ay, nung makuha nila ang birth certificate ko, ay kulang naman ng A sa pangalan ko. Muntik pang ang awayan ng tatay ko yung tita ko. Siya kasi yung nagparehistro ng pangalan ko at hindi man lang daw chinek kung tama yung pagkakalagay. Pero hindi dyan na sentro ang kwento ko. Noong parteng 2000 ay uso yung clan sa text. Noong mga unang taon kapag mag-GM ako, ay Miguel pa ang nilalagay ko sa signature at taon ng kapanganakan ko. Kaya kadalasan, ang akala nila sa akin ng mga kaklan ko ay lalaki. Isang beses ay nag-eyeball kami sa isang resort. Maganda yung resort at maganda din ang alon ng dagat. Yung mga taga malalapit na bayan lang pumunta at na-inform noon. Kaya laking gulat namin nung nakita namin yung isang babaeng nagpakilalang Marisa. Siya pala yung lagi kong kateks at sa asawa ko sa clan. Ang hindi ko alam ay hindi niya pala alam na babae ako. Nung ipakilala ako ng clan leader sa kanya, ay gulat na gulat yung mukha niya. Wala din naman kasi kaming napag-usapan tungkol sa gender. At kadalasan ay kung ano-ano na lang din ang napag-uusapan namin. Ang hindi ko pala alam ay may gusto na pala sa akin si Marisa. Kaya siya pumunta sa eyeball. Ay malay ko naman at wala naman siyang pasabi. Pagkatapos ng pagkagulat ay pagkadismaya naman ang nakita ko sa mukha niya. Hanggang sa sumunod ay nakita kong galit na siya. Pero hindi ata yun napansin ng mga kaklan namin. Ang talim ng tingin niya sa akin at parang kasalanan ko na hindi niya alam na babae pala ako. Pagkatapos noon ay hindi na kami nag-usap. Maya-maya ay tinawag ako ni Tim, yung clan leader namin. Hinahanap daw ako ni Marisa at tinuro sa may kalayuan si Marisa. Sabi niya ay puntahan ko daw. Dahil wala naman akong ginagawa ay pinuntahan ko. Tinanong ko siya kung bakit niya ako hinahanap. Nga pala, hindi ako marunong lumangoy at alam yan ni Marisa. Ilang beses na namin niyang napag-usapan at ang sabi pa nga ay tuturuan niya ako. Ang sabi niya sa akin ay kung masaya daw ba ako na niloko ko siya. Napaha naman ako sa tanong niya. Inulit niya ulit ang tanong at doon ako sumagot. Kako ay hindi ko naman alam na hindi mo alam na babae ako. Saka kahit na magjowa ka ako kami sa clan ay hindi naman kami naglalandian. Mga normal na kwentuhan lang ang ginagawa namin. Pero imbis na paniwalaan ako ay sinigawan niya pa ako at sinabing sinungaling. Hindi ko alam kung bakit dahil sa tingin ko naman ay wala namang malaking rason para magalit siya sa akin. Lalo na at hindi ko naman talaga siya ginawa. Kaya ganon na lang din ang gulat ko nung itulak niya ako sa dagat. High tide na yon at sa kamalasan pa ay inabot ako ng malaking alon papunta sa dagat. Idagdag mo pa ang biglang pamumulikat ng paa ko. Nararamdaman ko na rin yung pagpasok ng tubig dagat sa ilong at bibig ko. Akala ko nga ay mamamatay na ako noon at may mga flashback na ng buhay ko sa utak ko. Ilang minuto lang din ata ay nawalan na ako ng malay. Paggising ko ay nasa dagat pa rin ako. Pero nakakahinga na ako. Hindi ko alam kung paano pero palutang-lutang na ako sa dagat at maya-maya pa ay naiaanod na ako sa pampang. Napansin ko din na parang may nakaalalay sa akin at nakahawak sa ulo ko. Pero dahil mataas na ang sikat ng araw noon ay hindi ko na maaninag kung sino. Pagdating ko sa pangpang ay doon ko na nasuka at naiubo lahat ng tubig na nakuha ko sa dagat. At nang tanawin ko naman ang dagat para tignan kung sino ang umalalay sa akin ay kumikinang na buntot na lang ang nakita ko at papalayo na yon. Hahabulin ko pa sana pero
Hindi ako makatayo dahil sa hilo at sakit ng paa ko. After 1 oras pa siguro, nung may makakita sa akin at saka ako nakuha at dinala sa center. Pumunta din doon yung mga kasama ko sa eyeball na 1 araw na pala akong hinahanap. Kahit na itinulak ako ni Marisa ay hindi na ako nagsampa ng kaso. Hindi ko na rin yon sinabi sa kanila at pinakiusapang wag na din magkwento sa mga magulang ko. Sinabi ko na lang na nadala ako ng alon habang naglalakad sa dalampasigan. Hindi ko na din nakita si Marisa mula noon at umalis na rin siya sa clan. Mula noon ay bumibisita ako paminsan-minsan sa lugar kung saan ako nagising at sumisigaw ng pasasalamat. Kahit hindi ko man sigurado kung tao, hayop o isang elemento iyon na nakatira sa dagat. Ako po pala si Kikay. Kasama ko noon ang pinsan kong si Marlon para manghuli ng kung ano-ano sa dagat. Taga Maynila talaga kami at ngayon lang ulit nakapagbakasyon dito sa Quezon. Dahil marunong naman akong lumangoy at lalo namang si Marlon ay pinayagan kaming magpalaot. Gamit namin ang bangka ni Tito Romel ay pumalaot na kami ni Marlon. Noong una ay masaya pa ang panguhuli namin. Kung ano-anong isda na rin ang nauhuli namin. Hindi ko na matandaan ang tawag. Iba din kasi ang tawag ng mga yun sa Tagalog. Sa pagbabangka namin ay hindi namin namalayan na sobrang layo na pala ng napuntahan namin. Dumidilim na rin dahil mukhang uulan. Sa kamalas-malasan pa namin ay naubusan kami ng gasolina. Kinuha agad ni Marlon ang sagwan. Pero kahit anong sagwan niya ay hindi kami umabante. Biglang lumakas pa ang alon. Umakyat at halos tabunan ng bangka. Napasigaw ako. Nakalunok pa ako ng tubig alat. "Humawag ka ng mahigpit sigaw ni Marlon. Sunod-sunod pa ang dumating na alon. Bawat isa mas malaki, mas mabigat. Parang may humihila sa bangka pababa. May nakita akong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hindi ko maaninag ng mabuti, pero para yung sumasayaw at papunta sa direksyon namin. "Marlon, ano yun?" Tinuro ko ang tubig. Tiningnan niya ang tinuro ko at bigla siyang namutla. "Hindi ko alam, pero bilisan natin." Medyo nakakausad na rin sa pagsagwan si Marlon, pero mas lumapit din ang anino. Ngayon, mas malinaw ko na yung nakikita. Napakalaking bilog nun at napakadaming mata. Para yung isang malaking octopus. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko na kaya. Sumisigaw ako, pero natatakpan ng ingay ng alon. Biglang may humigpit sa bangka. Sobrang lakas. Tumagilid kami. Halos mahulog ako pero sobrang higpit ng hawak ko sa bangka. Nakita ko si Marlon. Nakatingin siya sa ilalim ng tubig at parang nakakita ng multo. "Ate, halimaw!" Bulong niya. Gumapang na sa bangka ang tentakulo nun. Malaki, makapal at dumikit iyon sa bangka. Hinihila kami nun pababa. Sa takot ko ay naisip ko na baka doon na kami mamatay ni Marlon. Mamatay kami dahil kinain kami ng isang malaking octopus. Nagdilim ang paningin ko. Pero bago pa ako mawalan ng malay ay narinig ko ang sigaw ni na Tito Romel. Nang magising ako ay nasa ospital na ako. Nasa kabilang kama lang si Marlon at gising na rin. Sinundan pala kami nila Tito Romel at buti na lang daw at ginawa nila. Alam daw nila ang tungkol doon sa halimaw na gustong kumuha sa amin, kaya din daw nila kami sinundan. Kung nahuli pa daw sila ay baka hindi na kami nakita pa.
Naalala ko pa. Tag-araw noon. Alam nyo yung init na parang sinisilaban ka ng araw? Tas kahit anong paypay mo, walang kwenta. Nasa probinsya ako noon, sa bayan ng lola ko. Malapit lang yung bahay niya sa dagat. Tipong lalabas ka lang ng bakuran, tapos konting lakad, andun ka na sa baybayin. Wala akong ibang ginawa, kundi magtambay sa tabing dagat. Minsan mag-isa, minsan kasama yung mga pinsan ko. Pero may isang araw na talagang hindi ko makakalimutan. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa itong ikwento, pero andito na rin naman tayo, di ba? Maaga pa lang noon pero ang dami ng tao sa dalampasigan. Sabi ng mga matatanda, may natagpo ang bangkay sa may batuhan. Alam nyo naman dito sa atin, usisero at usisera lahat. Kahit wala naman dapat puntahan, pupunta pa rin basta may chismis. Sumama ako sa mga pinsan ko. Sa totoo lang, ayoko dapat makita, pero parang may humihilas sa akin papunta doon. Alam niyo yung pakiramdam na parang alam mo nang hindi mo magugustuhan, pero hindi mo pa rin mapigilan yung sarili mo. Tas ayun na nga. Pagdating namin, may mga pulis na. Nakapalibot yung mga tao. May ilan pang nakatakip yung bibig nila na parang masusuka. Nung nasilayan ko yung bangkay, pakiramdam ko parang nanigas yung buong katawan ko. Lalaki siya, walang suot na pang itaas. Ang itim-itim ng balat niya, parang sunog. Yung mga mata niya, nakadilat, pero parang walang buhay kahit napatay na siya. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga sugat niya sa katawan. Parang kinakain ng asin. Para siyang niluto ng dagat. Wala raw nakakaalam kung sino siya. Wala namang nag-report na may nawawalang mangingisda o turista. Ang sabi-sabi, baka daw nalunod sa malayo, tapos inanod papunta sa dalampasigan namin. May nagsasabi rin na baka raw biktima ng kung ano, kasi yung sugat niya parang hindi lang basta sugat na nalunod. May mga hiwa sa braso niya, sa likod, pati sa muka. Yung tipong parang sumubok lumaban pero natalo. May iba pang haka-haka na baka raw di tao ang may gawa. Dito kasi sa atin, hindi mawawala yung kwento ng mga engkanto ng lamang dagat, ng kung ano-anong nilalang na hindi natin nakikita pero nandyan lang sa paligid. Pero wala naman kaming nakitang palatandaan na may kung anong kababalaghan, bukod sa itsura niya na parang hindi lang tubig ang nanakit sa kanya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Kahit nakapikit ako, yung mukha niya yung naaalala ko. Pakiramdam ko, parang nakatingin siya sa akin kahit wala naman siya doon. Alam niyo yung tipong nagdidilim yung paligid, pero siya lang yung malinaw na nakikita ko sa isipan ko. Yung balat niyang parang tinunaw ng asin, yung mga sugat niyang parang pilit na isinara ng dagat pero hindi kinaya. Tapos may isa pang nakakapangilabot. Parang naamoy ko pa rin yung alat ng tubig. Pero hindi yung normal na amoy dagat ha. Yung amoy na parang nabubulok na isda. Yung matapang, yung hindi mo malilimutan kahit anong gawin mo. Lumipas ang ilang linggo, natapos din yung usapan tungkol sa bangkay. Wala kasing lumutang na kamag-anak, kaya tinapos na lang ng pulis ang investigasyon. Hindi na namin nalaman kung sino siya, kung paano siya napunta doon, kung anong nangyari sa kanya bago siya inanod sa pampang. Pero ang pinaka nakakabahala, hindi siya ang huling natagpo ang bangkay sa baybayin. Sunod-sunod, lahat lalaki, lahat may sugat na parang kinain ng dagat. Lahat wala ni isang naghanap o umamin na kakilala nila. Simula noon,
hindi na ako bumalik sa dagat mag-isa. Kahit gusto ko, kahit anong pilit ng katawan ko, yung utak ko hindi pumapayag. Parang kahit anong gawin ng mga tao, hindi mabura yung tanong sa isip namin. Sino sila? Bakit sila nandito? Sino ang may kagagawan? At ang mas nakakatakot, sino ang susunod? Hindi ko talaga dapat ikwento to kasi mas lalo lang akong binabalik sa gabing yun. Pero ewan ko ba? Baka naman kapag naikwento ko ng buo, baka mas gumaan sa dibdib ko. Ilang taon na rin ang lumipas, pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ng buo. Parang pelikulang tumatakbo sa utak ko. Ako si Ira. Lumaki sa isang maliit na baryo sa tabing dagat sa Batangas. Sanay ako sa amoy ng alat, sa init ng araw sa balat, sa tunog ng mga alon na sumasalpok sa bangka ng tatay ko. Mangingisda siya. Matagal nang hanap buhay ng pamilya namin. Bata pa lang ako, lagi na akong sumasama sa kanya. Kahit pa sigaw ng sigaw si nanay na delikado raw. Pero yun na yun eh. Parte na ng buhay namin ang dagat. Hindi mo naman iisiping may masama palang pwedeng mangyari sa lugar na matagal mo ng bahay. Noong gabing yun, ako mismo ang nakiusap kay tatay na sumama. Mahina ang huli ng mga nakaraang linggo. Kaya sabi ko, gusto kong tumulong. Dagdag mata, dagdag kamay. Masaya pa ako noon. Parang may adventure lang. Paalis na kami noon sa laot. Madilim ang paligid, tahimik ang dagat, parang walang hangin, parang walang galaw. Sabi ni tatay maganda yon kasi ibig sabihin kalmado ang tubig. Pero iba ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may bumabara sa dibdib ko. Parang may kung anong hindi tama. Pero sige lang, sakay, layag, sisid, parang normal lang. Hanggang sa lumalim na ang gabi. Hanggang sa lumubog na siya. Ang sabi, sanay na raw si tatay sumisid. Alam niya kung hanggang saan ang kaya niya. Pero mali yun. Wala namang sanay sa dagat. Wala namang mas marunong pa sa alon. Sinisid niya ang lambat. Tinahak niya ng tinahak. Narinig ko pa ang paglangoy niya sa ilalim. Pero maya-maya, wala na. Hindi ko agad namalayan kasi akala ko normal lang, baka bumuelo lang, baka may kinukuha. Pero dumaan ang ilang minuto, wala pa rin. Tinatawag ko na siya, hawak ko na ang gilid ng bangka. Nakasilip na ako sa tubig pero wala akong makita. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Gusto kong lumandag, gusto kong sumisid din. Pero anong laban ko sa dilim ng dagat? Ang hirap huminga. Para akong nalulunod sa sarili kong katawan. Sigaw ako ng sigaw. Sinusubukan kong sagwanin pabalik ang bangka pero hindi ko kaya mag-isa. Ang bigat-bigat. Ang dilim-dilim. Naririnig ko na lang ang alon. Parang may binubulong. Parang may inaangkin. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nakaupo lang doon, nanginginig, nakatitig sa tubig, hinihintay ang hindi ko alam kung ano. Hanggang sa may dumating na ibang bangka, hinanap nila si tatay. Sumisid sila, pero wala. Sabi nila, baka inanod na, baka natangay ng agos, baka hindi na talaga babalik. Kinabukasan, may natagpuan sila sa Pampang, sa kabilang baryo. Hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya si tatay. Nandun siya pero wala na siya. Sabi nila baka napagod. Baka hindi na kinaya. Pero hindi yon. Alam kong hindi yon. Kasi bago siya sumisid, nakita ko siya eh.
Lumingon siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Parang may gusto siyang ipaalala. Alam kong hindi lang siya basta lumubog. Hindi lang siya basta nawala. Kinuha siya. May kumuha sa kanya. At ang pinakamasakit, wala akong nagawa. Hanggang ngayon, hindi na ako bumabalik sa laot. Kahit anong pilit nila. Kahit anong sabi nilang sayang ang galing ko. Sayang ang dugo ng pamilya namin. Hindi ko kaya eh. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin nila, kapag pinikit ko ang mata ko, naririnig ko pa rin ang dagat. Nararamdaman ko pa rin ang lamig ng tubig. At sa bawat hampas ng alon, parang tinatawag pa rin ako ng isang boses na hindi ko maintindihan. May mga bagay na kahit anong gawin mong paglimot, bumabalik pa rin. Minsan sa panaginip, minsan sa tunog ng alon, minsan sa tahimik na gabi na bigla ka na lang malulunod sa sarili mong alaala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ikukwento to ng hindi bumibigat yung dibdib ko. Pero sige, pakinggan nyo na lang. 3 kaming magbabarkada noon. Matagal nang magkaibigan. Yung tipong kahit hindi araw-araw nagkikita, solid pa rin. Nung araw na yon, nagkayayaan kaming pumunta sa isang beach sa probinsya. Di naman sikat, di rin masyadong dinadayo ng turista. Pero sabi ng kakilala namin, maganda raw doon. Tahimik, presko, swak lang para sa gusto naming overnight trip. Wala namang masama. Di naman kami napalayo sa mga tao. May signal pa nga. May mga bahay rin malapit sa dalampasigan. Pero, ewan, parang may mali na pala. Simula pa lang. Di lang namin napansin. Ang saya ng first night namin. Parang bumalik yung dati. Yung tipong tawa lang ng tawa. Inuman sa tabing dagat. Kwentuhan ng kung ano-ano. Kahit paulit-ulit na yung kwento, nakakatawa pa rin. Hanggang sa naisipan naming maligo sa dagat kahit gabi na. Wala namang alon. Sobrang kalmado ng tubig. Halos walang hangin. Parang ang perfect pa nga para magbabad sa tubig habang tuloy lang yung kwentuhan. Pero alam nyo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit alam mong kayong 3 lang nandun. Ganon yung pakiramdam ko. Akala ko ako lang, kaya hindi ko pinansin. Hindi ko na maalala kung anong oras kami lumabas ng tubig. Pero bigla na lang namin napansin na wala na si Janine. Dati siyang varsity swimmer. Hindi siya yung tipong basta-basta lang matatangay ng alon. Kaya nung una, inisip lang namin na baka nag-joke lang. Baka tinatakot lang kami. Baka lumangoy lang palayo. Tapos biglang lilitaw na parang wala lang. Pero ilang minuto na, sigaw na kami ng sigaw ng pangalan niya. Wala. Ang tahimik ng paligid. Wala kang maririnig kundi yung alon na parang nananadya. Yung tubig na parang walang alam sa nangyayari. Tapos yung lamig. Hindi na siya lamig ng tubig. Hindi na siya lamig ng hangin. Iba siya. Ramdam mo sa loob mo. Sa buto mo, sa dibdib mo. Doon kami nagpanik. Tumakbo kami sa mga bahay malapit sa dalampasigan. Humingi ng tulong. May ilan pang tumulong sa amin maghanap. Sumisid pa yung iba. May nagdala ng flashlight. Pero wala. Para siyang biglang nawala. Kinabukasan, dumating yung mga awtoridad. May mga nag-search and rescue. May mga bangkang lumibot sa paligid. Pero wala pa rin. Paulit-ulit kaming tinatanong kung anong nangyari. Paulit-ulit naming sinasagot. Pero kahit kami, hindi namin alam. Wala kaming sagot. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Wala man lang katawan.
Wala man lang bakas kung saan siya dinalan ng tubig. Hindi ko na rin kayang bumalik sa dagat nang hindi kinakabahan. Kahit sa simpleng tunog lang ng alon, parang bumabalik lahat. Lalo na tuwing gabi. Lalo na kapag sobrang tahimik ng paligid. Parang may kulang. Parang may nawala na hindi na babalik.